Tinagdagsit na magkasayuran. Kini ang balita. Igalamang hapon, kini ang balita. Di patutulungan karon sa Super Radio Sentido, mga kapuso. Kini ang balita adlaw karon nga Huwebes, Agosto 28, 2025. Kini ang balita. Mga balita kini nasagap sa nakanabay mga oras hangtod mga oras sa karon sa kahaponon. Human mamising yung tulo ka adlaw. Wa na'y kinabuhi nga nakita ng usa ka lalaki nga caretaker sa usa ka game farm. Human nakautan ang lawas ni ini nga gilubong sa maong farm sa sitio Lubres, Barangay Pungol, Sibugay, Dakbayan sa Sugbo niadto na kanabang Miyerkules sa buntag Agosto 27. Kini ang balita. Duha ka 15 anyos nga batanong lalaki nga gisugo ngadto pa og matud pa sa ilang amo sa papamaligya og Cebu na rescue sa kapulisan atol sa gihimong bypass operation sa Sitio Riverside, Barangay Loraiga, San Miguel, Dakbayan sa Sugbo kagahapon sa hapon. Kini ang balita. Barangay Basak, Lapu-Lapu, Kapitan Jasmine Daday Chan may klaro sa iyang pagbiyahe dito sa Europa. Matud pa nga regalo kini sa iyang bana o kausalang sila makaadto sa maong dapit. Kini ang balita. Sa tiguha nga maauhag ang kabataan-unan nga mapadayon magpahigayon sa ilang mismong pagtungha o suportahan ang mga ginikanan sa simpleng pamaagi, ang Municipality of Sugod nang hatag og school supply sa mga tinunan sa kindergarten hangtod na sa grade 12. Kini ang balita. Samtang sa kauluhan, Commission on Elections ipadayon ang pag-imprinta sa mga balota alang sa sangguniang parliamentary o bangsamoro parliamentary elections bisan pa man nagipirmahan na ang balaod sa reallocation sa 7 ka pwesto. Kini ang balita. Samtang Pilipinas ni angkon na nisunod gihapon sa One China policy bisan pa man sa mga tensyon nga nahitabo. Kini ang balita. O kato ang mga tudling sa kini ang balita ni kina Super Joan Gantala o ko Super Aljo Napakita. Salamat, may hapon. Tinagdagsit na magkasayuran. Kini ang balita. Superacho DYWS. Alvin Abakita sa Superacho. Super Radio Sentido. Tulumanon nga magsilbing taytayan nga magdugtong sa mga ahensya sa gobyerno aron mapaabot ang batakang serbisyo ngadto sa katawhan. Super Radio Sentido. Tulumanon nga mahimong kadangpan aron sulbaron ang mga yangungo sa katawhan. Super Radio Sentido. Og karon ania ang tagdumala nining tulumanon. Super Radio Sentido. Ikalamang hapon, kumusta ka na itong tanan? Ay edisyon na usap kini. Super Radio Sentido. Super Radio Sentido ng istasyon DYWS Super Radio, mga kapuso. Kamunaan niya sa inyong mga panimalay, mga opisina, bisan asang dapit sa itong kapapudan. Nga maabot sa Sibya ng istasyon DYWS Super Radio. Welcome, welcome, welcome. Sa espesyal nga presentasyon karon, live presentasyon sa Tulumanon Super Radio Sentido. Sa DYWS Super Radio. Super Radio Sentido. Espesyal ang ito pagkahisgutan karong higayuna mga higala tungod kaya nga itong resource person usa ka environmentalista, no? Nagmahal, nagpangga sa itong kalikupan mga higala o founder sa 5 Pieces Daily Habit, Basura Run, Tumbler of Hope, Sikad Pukaw, and Project Toilet. Usasab ka blood donor o atleta usab mga higala. Doon na siya ay advokasya usab ni ining Run to Donate Blood. Ambassador of Environment, Cebu Parkland International Hotel o Deputized Enforcer sa Sisendro. Dapat lang kaya usa sa ka-environmentalista mga higala. Ani ang karon atong hinabiyon nung atong abi-abihon usab. Dako atong kalipay pasalamat anang kang Mr. Tony Galon. Sir, kumusta ka? May hapon nimo. Maing hapon Sir Aljen, maing hapon sa tanang suking tigpaminaw sa imuhang programa diri sa Super DYWS. Salamat. Ato na ning programa basta maghisgot ang programa ingon ini. Ato na ni sa programa Sir Tony. May kanabutan na kani ini kay atong buhion dinhi ang imong advokasya diha sa pagpangga pagmahal sa atong kalikupan. Pila ra man ta kabuok
kabuok ang nagpangga ug nagmahal. Pila ta kabuok ang nagpadayon sa pag-amuma sa tong kalikupan. Siguro kadaghanan nato mas tamas na sa tong kalikupan, pinagi sa papamuril sa mga punuan sa kahoy, pinagi sa pagpatakag labay sa mga basura, inibin sa mga plastic. Unya ka namang paglabay pa sa basura, makaguba ka na sa tuang kalikupan, mga higala. Mahimong sa kasapaan, mahimong sa kamad-an, mahimong sa kadagatan. Siguro ang uban padayon nga mas tama sa kalikupan tungod kay kulang sa kahibaw, kulang sa kaalam ang ilaha siguro hona-hona. Mo ni hinungdan nga atong gidapit ang atong special guest karon sa Tulumanon Super Radio Sentido si Sir Tony Garon pag-explicar kanato. Pero una sa tanan ato ipapangutana kana kumusta ba ang estado sa basura dinhi sa atong kalikupan? Di lang ta mo widen pag-ayos ni buong Pilipinas, no? Kay kini bang basura is equal to baha o kining basura is equal to kanang detrimental diha sa atong kalikupan ba. Sir Ton, saan nato pagpasabot ang atong mga kaigsuonan karon kung maghisguta mahitungod sa kanang solid waste management kining basura sa atong kalikupan karon. Actually, ang usagid nga ko sa ato ang basura, Sir Algin, kini yung consumerism. So, namong gutay murag kuan ba, batasan nato nga usahay mo palit nga dili gay kay nato ni gamit. Plus pag yun kana pag yung sa single use plastic. So actually ang single use plastic basic kayo. Coming here, nagpalit ko og kanang banana Q. Example lang ni siya, banana Q diha sa gawas. So akong gipalit ang banana Q kay akong kanon. But ang basic rule gyud sa tindira, pusto niya og plastic. Single use plastic. So kung ikaw as buyer ka or ika ang nipalit, kung di ka kabaw, siyempre imo tong dawaton. Ayat og tanawon sa nimo katong gi-mention nimo ganina kay basin wa kabaw ang uban, og tanawon sa nimo sa side sa namaligya, kuan man to, customer service man to. Pagkatog limpyo nga iyang produkto hatag sa nagpalit. Paghatag niya. But yet even sa front sa namaligya, iyang gilabay ang plastic. So wa gyud gamit ang plastic. So kung mingon ta nga nung daghan ang mga basura kana siya usag na siya ang kanang single use plastic. And then kulang yung kay tag education regarding sa paggamit sa ato ang mga basura labi na plastic. Kay actually kung una-una nato dili man tanan plastic bati. Example kanang mga plastic nga naa sa ospital. Mga plastic nga man na ang kanang mga medisina giputos man nagplastic. Kay ang efficiency sa tabletias or sa tambal kung imo nakuha plastic mawa man na, so di na siya effective. So kana siya, but yet naa sa ubang mga basura like single use bottle. Ang mahitabo niya moinom ra man kana pagkahuman imo rang ilabay. So wa gid siya gamit. Ang kuan lang gyud niya karon man gud murag more on focus man gyud ta sa plastic. Ug mag-adto ka grocery, makuan pa na nga dubliha day dublihe ang kuan kay kanang maggisi nya usahay mingon mo rason ra ba dayon nga i-recycle. Actually ang recycling percentage karon dili gyud kaabot og 10%. Actually dili lang na ingon nga diri lang sa Pilipinas or sa Cebu, worldwide. So less than 10% ra gyud ang ato ang pag-recycle. So basically dili gyud siya effective. Ngano man tong sa unang mga panahon nga pwede man ta mo palit og isda nga ang isda atong tusokon og lukay. Karon makapalit bago ka. Ako actually na good example na I was in public hearing diri sa Cebu City nga kuan lagi nga iban lagi ang kaning plastic, single use plastic. Moto usa ka tindira ningon siya nga sir unsa man ako pag halin sa akong isda kung walay plastic. So just imagine ana, but yet sa unang panahon again pwede ra gyud siya tusokon sa lukay ang kanayahang hasang. Isdubli ikuha na siya. Nya makuha ra gyud again nara gyud sa tao gyud kuwang gyud kayo tawag education. That's why I'm happy sa sir nga kini na invite ko ani kay I want to reach out more people. Sige. Aside sa inani sir, naas ko yung mga talks sa school, sa companies. That is my goal nga to educate nga simple as palit kag pan. Pwede ra man gyud ka mo palit og pan nga di nimo ipaputos og plastic. But yet ang tindira puston gyud na niyag plastic. Kay again customer service man na. Pwede man kag mo palit kag pan, min kapalit kog pan usa. Sa ako nga case mo palit kog pan nga usa. Kuptan ako ang pan. Ang katong portion nga akong gikuptan, dito apilo na ko kaon kay mo ko kabaw hugaw ni akong kamot. But wa ako mangayo og plastic. So in that case, naka-avoid ko og single use plastic. Delikado kayo ang ato ang kwan kung dili gyud ni siya ma-correct. Kay gunaw-naon ni Mr. Algin
sa ato ang pangidaron karon more or less I think murag same raman siguro tag pangidaron. Kita kabaw ta og unsay basket, unsay bayong, unsay knitbag. Okay. Pero na problema ta sa plastic or ang basura nga plastic karon. So in that case also mo na usa nga hinungdan nga nung grabe kay ato ang baha. And then unsa may life sa mga bata karon nga ang ilang namatan or ang ilang nailhan plastic na. Wala. Even ang kanang kuan, kanang coffee, kanang tag 38, 39 coffee. I will not mention products or the name sa kuan. But yet kana siya usa gid unta na kung na-control pa lang unta na sa ato ang gobyerno. Wala tay law sa pagban sa single-use plastic. Kaya again, makuan man, maigo man ang ato ang business. Magnegosyante. Yes, natay kuan sa Cebu City, natay mga law kanang pag-regulate sa kuan like plastic holiday. So we have 2343 Wednesday, we have Wednesday, Friday and Saturday. Yang white plastic. Nga why plastic. Actually ang case lang sa gyud ana niya Sir Algin, dili na siya ingon nga why plastic nga as in general nga plastic. Specific na siya naka-mention diha sa 2343 nga any plastic with handle. So it means plastic bag ra siya. Pero unsa may gibuhat sa carbon, unsa may gibuhat sa pasil. Ang ilang gibuhat dito kanang plastic nga dagko nga way handle. So wala say violation. So dagko na kay nga plastic nga naa sa carbon nga imong makita didto. Kay ang sad pa gyud ana, ako lang ning ihirit gyud kay ako actually gikan ko sa carbon ganina nga kuan. And then sad pag yun kayo kay I learned from sa carbon yun nga kuan nga moingon sila nga ang kuan man ani ang taga City Hall may nagtudlo nimo ani. Actually yes, tug tanaw nimo ang case man gud niya og panalitan ako'y modakop nimo ingnon ti ka nga sayop man ni ma'am di ni pwede. Dapat ang imuha ma'am ang katong plastic nga way handle. So gitagaan nimo information which is nawa na ang ato ang law na noon. Gikuan gani ang nahitabo niya gituyok nato nga naata sa likod agi nga ay pwede din siya Ipasayo na lang. gipasayo na lang. So sad lang kaayo nga kung taga City Hall ang nang mention ana nga kuan bugat kay ba kita ay nag-implement sa law and yet kita ra sa din nag-educate nila nga ayaw ni gamita sa mga balaod. pag-violate sa balaod ayaw ni gamitan nyo kini mo'y gamita. So bati kay siya ang kanang plastic holiday ang purpose ana niya di ba og makabantay ta bulsita. But yet dili gyud na siya ang pinaka main purpose. Ang pinaka main purpose gyud ana kita nga tao. Ug kabaw ka nga Wednesday, Friday, Saturday karon, pagdaha kag imong sudlanan. Eco bag. Eco bag. In most cases Sir Algin kung moadto tag merkado, kabaw tog unsay atong paliton. Ang yun. Kabaw tang palit tag bugas, kabaw ta mo palit tag karne, kabaw ta mo palit tag utanon. And yet niadto ka nga wa kay da. It's better man nga moadto ka dito sa merkado nga mobalik ka sa inyong balay kay naa kay duha ka single use plastic nga dada. Kay katong duha ka items nga imong nada nga naay plastic wa to nimo maapil sa imong lista. Kaysa mo adto kag merkado nga pagbalik nimo nagdaa kag napo ka sandubag. Ni adto na sa Lain na sa sandubag. lain na sa sandubag. Let's say sa usa ka semana ni adto kag katulo. Tanawa imong kusina. Napulos. Actually, reality na nasa kusina puro naa diha ang mga sandubag. Panoksok ang mga plastic. Yes, naa diha ang mga plastic nga kuan. And then ug irason pag yun kana ako ning i-recycle di makaya ang recycle. Take note Sir Algin, ang plastic dili siya malata. Okay, di malata sa to. Pinakatuig ba mo din na uso na malata kay? Actually dili gid siya malata Sir Algin. Ang plastic Sir Algin na invento siya nga murag synthetic na siya 1907. Okay. That's already more or less almost 200 years. The very first plastic invented na pa sa kalibutan karon. Ang mahitabo mga diya Sir Algin, ang plastic mahimo na siya microplastic. Pino-pino? Mapino-pino na siya nga gamay na kay na siya 5 mm gamay nga microscope na naayahan ko. Di na nato makita. Di na nato makita. Okay. Which is ang ginakakuan pag yun ana niya microplastic siya, dali siya masuod sa atong kuan. Kay ngano man, ang katong mga gipanglabay na to nga plastic, mahimo man to siyang microplastic. Just take note, water bottles, it takes 450 years. Kanang 450 years, dili na siya ingon nga nawa sa kalibutan. 450 years nga na-decompose siya, nga nahimo siyang microplastic, nahimo siyang pino-pino. Pino-pino. So inana ang senaryo. O sa ka pa pino-pino, asa pa dong? Yes, asa pa dong. Ani man gud ang kuan ang flow niya. Simple as let's say data dire sa station naglabay ko dire na kanal. So ang kanal connected man na sa river. Okay. So ang river connected man na sa dagat. Dagat. So adto na dito. Did you know ba nga kita mo'y ang ato ang
Pasig River mao nay number 1 nga nagpollute og plastic sa ocean in the world. Pasig River, ha? Pasig River. Out of ang top 10 out of top 10 pito ang gikan sa Pilipinas. Number 1 si Pasig River. Inana kangilngig ta. Inana ta Sa kahugawan. ato pa sir Ton, ang kanang maong plastic nga di mo gyud sa mahilis, mapino-pino man na siya. Hangtod nga mahimong microplastic. There are chances nga magkaon sa isda. Yes, actually ang mahitabo niya Sir Algin, kung microplastic siya, ang mukaon na ang katong gamay nga isda. Okay. Nya kabaw man ta ang gamay nga isda kanon man na sa dako nga isda. So magkadako sumao na siya. Ang case niya nga kuan na Sir Algin, nanana siya mga study nga ang microplastic naabot na sa ato ang lawas. March 2022 naana na sa atong dugo. Na-discover na sa ato ang dugo. Giun sa pagpunta, pagpaabot. Actually true ana sa intake. Apil na siya. So 2022 to siya, naana na siya sa dugo. October 2022 na nasa suso sa inahan. So actually gipatutoy na sa bata. Nanay microplastic ang gitutoy sa bata. July 2023 na nasa ato ang kasing-kasing. August 2024 just last year na nakita That is plastic. based on a scientific study. Yes. Oh. That's August 2024 na nasa ato ang utok. Wow. Kakulba no og motor hunaon. Atong ay pasayon pagpasabot ha. Kining mga plastic nga atong gikuptan, pahimong water bottle o kanang single use plastic. Wa na siya kinutuban ni di mahilis. Hinuon mapino-pino siya. Ang iyang pagkapino-pino hangtod mo abot sa pagkapino nga di na gyud nato makita only the microscope ang makita niya. Napunta na ngadto sa kanal. Ang kanal punta sa sapa. Ang sapa sumpay man sa dagat. Inigabot sa dagat masabag. Imagine sa gisulti ni Sir Tony, ang Pasig River usa sa mga pollutant sa tawag natin deliver ng plastic sa tibuok kalibutan sa kadagatan. Kauno na sa kagmayng pino nga mga isda. Ang kining pino nga mga isda kauno sa dagko nga isda o dagko nga isda. Mo padata sa merkado gikan ini mga isda nga labas which you do not know na kini mga pagkauna di ay doon na mga microplastic sa sudil na kay usa duha ko dili thousands no. Kato nang gipalit, ato nang giluto diha sa to ang kusina, ato gikaon. So mao to'y sumpay sa gisulti na Sir Tony nga in 2023 ang kini mga microplastic na sa suso sa inahan. Pag-abot sa 2024 niabot na sa Tong utok. na. Atong utok. Sa kasing-kasing. Sa ato pa, kita na sutihan ay karon. Doon na Yeah. microplastic ang atong Kita. awas. Actually kita mismo Sir Algin dili ta kakuha na. I know nga makadungog ko sa imong kanang advertisement or kanang i-plug in nimo sa inyong station. So dili ta kalikay ana. Just imagine Sir Algin, 20 centimeter of plastic, it can produce 60,000 microplastic. My God. That's 20 centimeter only. Centimeter na ganyan siya. Centimeter na siya. Makita na to naked eye ang 20 Yeah. centimeter. Pero kapino-pino na, Di na makita. di na makita. Ang sad pag yun nga kuha niya Sir Algin, I don't know kung nakuha na siya, na-notice na nato. Kung ma-notice nimo, daghang kayo mga special nga mga bata karon. It's maybe because of the microplastic. Sa ato pa Sir Ton, maghatag usab na siya og risgo sa paglawas Yes. nato. Kaya you know what? Ang pagbuhat anang kuan, ang plastic sa pag-produce, let's say sa plastic bottles. Plastic bottles mga 500 ml, it has 160,000 of chemicals within it. Mahimo At sa least. plastic. I mean, ang pag-produce ana nga plastic bottles. Sa kabotilya. Pagbuhat anang plastic bottles 160,000 chemicals ang naana. Nag-compose niya na aron mahimo na isang plastic bottle. Mahay mo siya plastic bottles. Ano mo? So inana kang ngilngig siya. And then if we know also ang plastic bottles or ang plastic asa man unsa may source sa plastic nganong nabuhat ang plastic pareha ra nag-source sa atong sakyanan. Nangitahang lang gyapon nag-fuel gyapon na siya. Sa ato pa siguro Sir Ton, tanabanon ako pagsabot kini mga sakit nga naangkon sa matag tao adunay kontribusyon ini ang mga microplastic. Yes, correct. Kung tanaw nimo Sir Algin, aniha sa refilling station required na sila sa DOH, directive sa DOH, kinahanglan na sila maka-PPA. Remember, COVID, katong muratag mga robot. Naka face mask na siya, naka-hairnet, naka-gloves. Pero tanawa na, magpa-refill ka og tubig sa refilling station. Naghubo na upper. Bare hand, upper. Yes, bare hand, upper niya. Wala, usay, di pa gani na kuan niya. In front nimo, luguan lagang may sabon, tabun-tabunan og sealed niya. And then, usa pa na niya, Sir Algin, dili na siya pwede nga
ma-expose sa adlaw unta. Nya unsa may nahitabo sa mga refilling station? Kanang sudan ng tubig. Yes, unsa may nahitabo sa refilling station? Mostly sa refilling station, gamay ra kay gi-content ra nila ang katong ilahang tangke. So tuwa dito ang ilang mga refill, pag refill dito, but yet ang ilang storage ari sa gawas. So expose siya sa init. So undat pa ang nana siya chemical nga gi-expose diha. Kay kanang design jud sa kanang plastic nga container, that's single use plastic gud unta. Kausar gud unta na siya gamiton. Refill. Dapat dili gud unta na siya refill. But again, Pinoy man ta. So kabaw man gud ta nga mo kuan siya. So kana siya. Now, what should be the proper way of disposing sa mga plastic material? Actually, kanang kuan Sir Algin, ang ato ang landfill design gyud na siya nga mulas gyud unta og dugay maabot og 20 years something like that. But yet wala man tay segregation. So ang mahitabo niya mag-mix dito ang katutunta nga para lang sa nga decompose siya, ma-compose lang siya, malata lang siya. Pwede ra to diha sa atong kilid. Kanang mga utanon, kanang mga kanon, so pwede ra na kilid pero ato na siyang gi-appeal kay why segregation ato nang gibutang dito sa landfill. Mas shorter ang life sa landfill. So mo na dali kayo mapuno ang landfill. Ya lisod kayo sa pag-implement sa segregation. Example, let's say kini nga barangay, ang kini nga barangay nahitabo niya nagkuanta nabalo ilo which is katong kang panahon ni Mayor Tomas Osmeña sa una namo segregation. Ang case niya kay ang kuhaon manggod sa kanang sa DPS kaning sa main ra na sa Daples Danra. daplin sa daan. Ang soda na ang barangay na. So ang mahitabo na niya kasagaran sa barangay wa say klarong maintenance sa iyang truck. Unya, let's say Monday malata. Nya Tuesday di malata. Unya naguba man ang truck, ang garbage. Pagka Lunes naguba. So pagka Martes naayo ang truck. Pagkuan niya sa Martes, di na ito niya kuhaon ang malata. Kay di man niya schedule, Martes man siya. So iyang kuhaon ang katong di malata. Sagol ng basura. Pagka Miyerkules, kato na sa kuan special waste. Pagka Huwebes og ikaduha siya, ikuha niya ato either baho na to siya. Correct. Unya ang usa pag yun, ang atong gamiton sa pagbutang sa kanang mga malata, plastic gihapon. Isod na tong plastic bag. So wa gid siya ingon proper totally nga na segregate Kuwang siya. good siguro edukasyon. Kuwang gyud. Actually pinakaki gyud Sir Algin ang education gyud siya. Sa Kining ato ang pundok usab. Unsa may mga intervention aron kami o sila nga naminaw karon madasig sa pagkat-on the proper way of disposing ini mao mga klasiya sa material. asa na Sir Jan. Kaning plastic. Ang plastic. Oh, kining inyong grupo. Yeah. Actually kana ra gid siya Sir Algin nga among gikuan lang gyud na siya nga kabaw kita mo tan-aw kung say atong needs. Yeah, kabaw sa tamo balibad nga like again og kabaw ta like tambal sa hilanat kini good ni siya nga example. So nipalit ka tambal kay gihilantan ka. So ang nahitabo niya ni balit siya ani nga kanang butika but yet pag agi niya sa kasir gisud siya gamay plastic nga naa dito ang pangan sa butika. So unsa may purpose atong gamay nga plastic para sa imong hilanat? Wala. Ang purpose nimo ang katurog yung tablitas para sa hilanat nga nakaharap na to siya plastic. Pwede ra man gyud ta mamalit nga magkuha ta sa items, mangayo lang ta sa resibo. Di ba? Pwede ra gyud siya. Pwede ra gyud ta moadtog department store nga magdatag ato ang sudlanan. Actually, dili man ingon nga pag down sa kining mga groceries, supermarkets, maom gini atong way of life. But yet kung gusto kag maka-minimize sa imuhang gasto sa budget nimo at the same time minimizing sa paggamit og single-use plastic sa merkado. Imo lang ingnon si lola, si nanay nga ayaw lang pustag plastic. Kay just imagine, tanawa sa grocery, tanawa sa supermarket, walay items diha nga wa pustag plastic. Bitaw. Tanan giputos sa plastic. Igsud mo sa supermarket makaingon grabe has product pero imo nang imaginon kada usa na naanay single use plastic. Okay. Sir Ton, balik kong takini o niya sa pagbalik ato mga higala atong isgutan o atong ipahatag na Sir Ton ay ang mga paagi unsaon nga madasig ang atong katawhan o kamo mga nagpaminaw nga di na mo gamit ini klasya sa kanang material kaning plastic usab mga kapuso. Standby ta, mabalit ta atong tagta kapuso. Radio Sentido. Kapuso, atong tiwason ni sa ugmang adlaw sa advokasya ni Sir Tony Galon. Tungod kay doon na sa activity to mention lang sir at asang eskwelahan ni?
Actually sa Panganan Island. Oo. Lapu-lapu man ano? Sa Lapu-Lapu, sa Lapu-Lapu. Olango. Doon na distribution diha of in exchange of the kolekta nga mga plastic, adunay bugti no nga ihatag kana ato nang di nato na i-preempt ugma pohon no ato nitang padayunon pilagis telepono sa Sir Tony Galon usa ka environmentalista. Sir, parting shot sa ato mga tigpaminawan. Go ahead, sir. Yeah, okay, magpasalamat ko sa oras nga imong gihatag, Sir Aljen. So actually ako lang sang ihirit ang Santa Teresa's College sa ilahang practice nga gihimo nga dili Yes. pwede nga makasud ang kanang plastic. So stricto jud kay sila regarding ana, and then I hope as part of education ba that we're going to educate people regarding ani, labi na estudyante kay sila may ato ang future. Kaunta makontrol sad nga inani gihapon ang buhaton sa uban nga mga eskwelahan. Mahimo na siyang prime mover ba? Prime mover, yes. So Naguna. yes. Doon na pinaslan. So actually na tay activity karong October sa regarding aning sa kuan sa murag walk about environmental sa karong kuan October 4 ugma po, atong ha? ikuan na siya. So yeah, so I hope sa mga nakadungog sa ato ang topic karon sa atong gidiscuss nga dili na to una-unaon kana ganing mingon ta nga usara ni ka plastic. Kay most cases mingon ta usara ni ka plastic, but yet we are 116 million Filipinos right now. Kung mao ni atong gamiton nga rason nga usara ka plastic, that's already 116 million karong adlaw. So kung ugma manglabay gihapon tag usara gyud nato kada Pilipino, that's already 232 already million nga plastic. And take note, ang plastic dili gyud na siya malata. So ang plastic nga atong gikuan karon kung ato nang ilabay diha for many years, for next generations, naara gyud gihapon na siya. So I hope naatay buhaton kay again actually kini nga talk or kini nga sharing nato dili ni siya para sa ako para kang Sir Arjen or sa mga idaran karon, para gyud ni sa ato ang anak sa ug sa ilahang mga future. Salamat kayo sa itong nagkaroon mga kaigsuunan ugma. Phone pasta, may tungod ni ining 5 pieces daily habit and tumbler of hope, and the upcoming activities nga bugtian og tumbler ang kantong mga mamunit o mga plastic, mga kapuso. Salamat, Sir Ton. May hapon kanimo. Salamat sa pagbisita. Sir Tony Galon, mga kapuso, ang atong resource person karon sa issue may tungkol sa epekto sa pagpatakag labay anang mga plastic material. Sa laing bahin, sa panapos nga bahin itong tulumanon, Double S SOS Service on the spot. atong kauban karon din sa linyas telepono, ang atong National TB Program Medical Coordinator sa Cebu City, Dr. Eve Socorro Kadungog Lima, tungod kay ugma pohon, Biyernes, adunay dakong kalihukan nga magkanambigitan sa selebrasyon sa pag-obserbar sa tuberculosis nga kalihukan, mga kapuso. Online dali karon si Dr. Eve Socorro Kadungog Lima over the phone. Doc, kumusta ka? Manghapon kanimo. May hapon ni mo, Jen, sa imong tanang suging tigpaminaw. Dok, sa sayri ang atong mga tigpaminawan karon sa labing dakong kalihukan og mga adlaw in relation sa kasaulugan sa pag-obserbar sa TB month. Go ahead. Yes, ugma pohon do natay active case finding. It's a nationwide, no, simultaneous nga active case finding anha pagahimo sa Plaza Independencia. Mag-open ang ato ang serbisyo alas 7 sa buntag hantod na sa hapon. So, ang katong wala pa nakapa X-ray sud sa unom ka bulan, giawhag namo og makalugar mo adto dito mo bisita kay doon natay pan-bisyo pod nga gawa sa case finding libreng chest X-ray mo hatag pud ta og mga counseling dito, no, na pud tay gamay nga mga pang higayon sa mga bisita nato nga makalugar pag adto dito. So nationwide ni siya live stream, no, sa tibok Pilipinas. This is in celebration po sa ato ang World TB Day. Dok, way bayad ni libre kato mapa-chest X-ray. Libre ni sila, way bayad ang ato ang chest X-ray tomorrow. Ang tuyog tumong ni ini aron pagtino kung kini mga tawhana nga nagpahigayon ining maong kalihukan ni apil pagtino kung doon na ba sa ni saka ang ginaganon sa mga dunay TB. Usa ni sa ato ang kanang aktibidad
ang active case finding, no? Hatag libre siya sa X-ray, so katong dili ni ingon lang nga pag-identify gyud, no, sa alat exclusively sa mga TB, kung dili para ni sa tanan nga individual, para posible na nga naa na sila gipamati o gusto nila makonfirmar kung pa sila sakit nga TB o sana ibaw-an nato kay usa ni sa screening method nato ang chest X-ray pag-identify ang mga presumptive nga mga kaso sa TB. Okay. So, dili na mo end din na in kasog na atay ma-consider nga presumptive, ato nang isoter pagpa-examine ilang mga plema, no, pinaagi sa chest expert. Naapot ta dito'y examinasyon, no, sa tuwa ato na ditong pasubmiton sa ilahang specimen unya for examination to confirm kung indeed naabag yun sila sakit nga. Doon na ba yung walk-ins, Doc, or na pre-registered kining ato mga participants? Actually, nag-pre-listing ta sa tanang health areas nato, east, west, north, south, and central. Pero kung naatay walk-in dito, dili po na nato balibaran. Ato po na try dito sila gyud og accommodate. Kay tuwa naman lang sila dito. Atong hatag po nila ang serbisyo nga libre. Okay. Asa itong exact location ini atong kalihukan sa Biyernes? Ugma, Biyernes, Agosto 29, adto sa Plaza Independencia. Alas 7 pa lang sa buntag o earlier than that, bubintaha, aron dili kay mainitan, Doc, dili basab init ang maong dapit. Dili ta makatag-an yun, no? Kung sa'y panahon nga ihatag na ito ugma po, manghinaot ta, dili lang po kayo init nga, para dili lang po kayo makuan na itong makakos discomfort, no, or inconvenience ato ang mga clients nga mo ato dito. Hopefully mauyon ra ang panahon ugma po. Is this a whole day affair, whole day event? Yes, whole day event, but ato lang cut off na lang siguro tay cut off. Okay. Kahapon na alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon. Okay. Base siguro sa alas 3, pagkasuod sa kong balik nimo, matawagan tika to assess the activity o kung sa kadaghan ng ato ang mga kaigsunan, Doc. Mutugot ang panahon, Doktora. Okay. Pwede ra kayo, Jin. Anytime. Basta Anytime. ikaw. Salamat kaayo kanimo, Doc. Salamat sa imong oras. Salamat, Doktora Eve Socorro Kadungog Lima. Thank you, Doc. Double S, SOS, Service on the Spot. Doktora Eve Socorro Kadungog Lima, ang National TV Program Medical Coordinator din sa Cebu City Health. Ina naka-aktibo ka-dynamic ni Doktora Lima sa iyahang pwesto nga gihuptan karon sa Cebu City Government. Pulos ni pagsabuag sa maayong panglawas, papatugbaw unsa pagpahimsog sa lawas. Kaniya si Sir Tony Galon nagtugbaw sa makasayuran unsaan pag-ampi ang lawas. Tunod sa kasayuran nga doon na mga microplastics na kasud sa lawas nato. O kung saan na ito pag-minimize o sab kining plastic kadili mo resulta sa grabing pagbaha nga natalupa na ang ato mga kaagianas tubig tungod sa plastic nga why kinutuban nga why kahilisan. Di ka pino-pino ini makaon si isda, yang isda to gikaon na mo na masustong lawas. Doon ka pangalihukan unya ni ini sa 5 pieces daily habit, ang Tumbler of Hope, and upcoming activities diin. Isuportahan usab og usa ka mga pilantropo kining kalihukan ni Sir Tony Galon. Saka sa estasyon DYW Super Radio, kami magpasalamat ni Sir Tony Galon sa kagayunan niyang ipaabot hindi ka nato. And this is not the last. Posibleng sinugdanan ni sa mga sinugdanan namong panag-abot din hinimong advokasya sa atong higala, Mr. Tony Galon. Saka sa technician Super Julius Malinaw, Dress News Center Joan Cantalaw, paabot sa Super Jipoy sa kahapon na naman na Jipoy. Ako Super Algie na bakita among napresentar ninyo na sentido na nato ang isyo. Dinisto naman Super Radio Sentido. Inyong nadungo